Ha? Parang parang natatakot na itong si Bongo, ah. Ha? Parang natatakot na si Bongo. Kasi nakita naman natin ang mga nangyayari ngayon. Sunod-sunod ang mga kaso sa mga kasamahan niya. Ha? Na ano na, naaresto na, nakakulong na si Bong Revilla, si Villanueva, pwedeng susunod na rin si Estrada, nagtatago na si Bato, ha? Si si Marcolet kaliwat kanan ngayon ng ano, ha? Ang mga bira kay Marcoleta ngayon, grabe. May nananawagan na ngayon, dapat i-expel na yan sa Senado. Si Sara Duterte ay sasailalim na sa impeachment. Ang kanyang tatay Digong, may hearing na sa February 23. Oh, nakikita na siguro ni Bongo, delikado na ang sitwasyon niya. Okay lang sana kung wala talaga siyang ano, wala siyang problema, walang tinatago. Eh, yung problema, ang dami niyang sangkot naman talaga siya sa mga nangyari sa panahon ng kanyang ng kanyang tatay Digong. Kaya mukhang ano to nakakaramdam itong si Bato, malapit na. Itong si Bongo pala, malapit na para kay Bongo, alam niya yan. Kaya may mga balibalita ngayon, di umano'y lilipat ito ng bakod. Tatawid galing sa minorya papuntang mayorya. Ha? Ha? Pag-usapan nga natin ito, pagkwentuhan natin ito mga kabunyo. Mayroong tip. Mayroong sinabi si Senate President Soto nung isang araw, nung kasagsagan ng hindi nagtagumpay na kudeta laban sa kanya. Medyo matapos yung hindi nagtagumpay na kudeta, natatawa si Senate President Soto. Ang sabi niya, ang totoo niyan, wala naman, hindi nila nakuha yung numbers, sabi ni Senate President Soto. Ang totoo pa nga niyan, abangan nyo ito. May dalawa galing sa minorya. Pwedeng lilipat sa amin. Iniisip ko kung sino yung dalawa na yun. Nung tinitingnan ko yung siyam na kasamahan nila sa minorya, posibleng dalawa lang na yun si Jingo Estrada at saka si Bongo. Yun ang nakikita kong posible. Yun ang nakikita kong posible. Bakit? Nitong nakaraang mga araw, hindi masyadong nagsasalita si Jinggoy. Ganon din itong si Bato de la si Bongo. Pero pareho sila may problema. Matindi rin ang problema ni Jingo Estrada. Si Bongo, alam niya rin, darating na yung kanyang problema. Ano lang yan? Na medyo nahuhuli-huli lang yung sa kanya. Kasi ang focus ngayon sa mga kaso, yung tungkol sa flood control, ay hindi pa naman siya nakakasuhan sa flood control itong si Bongo. Pero may mga kaso na sa kanyang plunder, isinampa ni Trillanes. Hindi naman papayag si Trillanes na hindi gumulong yun. Kaya lang sa ngayon kasi, mukhang ang ipinauna muna ng ombudsman, yung mga sa flood control muna, kasi yun yung medyo mainit ang gusto ng taong bayan, mayroon ng makita na mga makulong talaga dyan sa flood control na yan. Ay yung mga kaso kasing isinampa kay Bongo, hindi naman tungkol pa sa flood control. Bagamat sangkot itong si Bongo sa flood control, yung kasing mga direktang ebidensya, hindi pa siya Ang mga pagkakasangkot kasi ni Bongo sa flood control, yung mga conflict of interest. Halimbawa, yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay, mayroong construction company, yung CLTG. Sa kanya pangalan yun, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. At yung korporasyon na yon ng kanyang ama, halos lahat ng malalaking proyekto sa DPWH sa Davao at sa Mindanao ay ito ang nakakuha. Itong kumpanya ng kanyang ama. Siyempre, dahil yun sa koneksyon ni Bongo, ang lapit-lapit niya kay Digong. Nalalakad, yung mga iba nga na humihingi ng tulong sa kanya na ma-appoint sa gabinete or sa mga posisyon sa gobyerno, natutulungan niya. Yung sarili niya pang pamilya, hindi. Yung iba nga, mga kaibigan niya, nabibigyan niya ng mga proyekto, kung humihingi ng proyekto noon, natutulungan niya, siya hindi.
Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan, darating ang panahon kapag lumalim na ang investigasyon, yung mga kumpanya ng kanyang pamilya, mananagot yan dyan sa mga kaso na yan sa flood control. Yung joint venture nila sa Diskaya, eh di ba sila yung marami silang joint venture sa mga construction companies ng mga Diskaya? Hindi yan dininay ng mag-asawang Diskaya. Nung tinanong nga sila ni Bato oh, kailan kayo nagsimulang yumaman sa DPWH? Sabi ng mag-asawang Diskaya, 2016. Sabi naman sa House of Representatives, nung tinanong ni Congresswoman Beatrix Listro ang mga Diskaya, totoo ba ito na lumubo ng malaki ang inyong mga assets, ang inyong mga negosyo ninyo 2017, 2018, 2019? Sabi niya, oo. Totoo ba ito na may joint venture kayo sa CLTG Construction ng pamilya ni Senator Bongo? O inamin nila, oo. Kaya lang, ang sinasabi ni Bongo, hindi naman daw siya nakialam doon. Ha? Hindi daw siya nakialam. Sino namang maniniwala doon? Kaya lang sa ngayon, wala pa siyang kaso sa ganun. Wala pa siyang kaso tungkol sa flood control. Wala pa. Pero kinasuhan na siya ni Trillanes ng plunder. Bakit? Tungkol nga dyan sa mga halos ilang bilyon? 6 billion ba yun? Sa Davao lang Sa Davao, 6 billion ang nakuhang proyekto ng CLTG ng kanyang ama. Saka yung half-brother niya, Alfrigo Construction. Ngayon, alam ni Bongo, gugulong na yan kasi kinakalampag din ni dating Senador Trillanes ang ombudsman. Hindi pwedeng hindi gumulong yan. Yung sa Navy frigate deal, yung sa yung warship, yung ng Navy, yung barko ng Navy, ano rin yun? Parang 13 billion ba yun o 14 billion? Alam nyo, marami ito si Bonggong kinakasangkutan. Kaya lang hindi pa gumugulong yung mga kaso niya. Ang inuuna kasi ng ombudsman, yun ngang tungkol sa mga flood control Pero, ang delikado rin kay Bongo yung sa ICC. Yun, hindi mapipigilan yun. Pag lumabas yun. Kaya, mukhang alam na ni Bongo na darating ang panahon kung si Bato ngayon ay nagtatago dahil sa arrest warrant, lalabas din ang arrest warrant niya sa ICC. Darating ang panahon, magkakakaso din siya ng plunder, kung anumang mga kaso, sasampahan rin siya ng kaso ng ombudsman, mamumroblema rin siya. So, nung mayroon na ngayong mga balibalita, plano na daw ni Bonggong lumipat. Hindi natin alam kung yan yung tinutukoy ni Soto, pero sabi ni Soto, mayroong dalawa. Mayroong dalawang galing sa minorya lilipat sa kanila. Kaya lang, hindi naman dapat payagan yan. Hindi dapat makatakas si Bongo sa mga pananagutan niya. Hindi maganda yan sa administrasyon. Iwi-welcome mo sa administrasyon, tapos papalibrehin mo sa mga kaso. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa tingin natin, kabado na itong si Bongo ngayon. Totoo ito, natatakot na ito. Kasi nakikita niya naman seryoso na ang mga pagkaso ngayon ng ombudsman. Hindi tulad kasi nung dati, kakampi nila si Martires. Kakampi nila si Martires. Ay ngayon, si Boying Rimulya hindi siya papalampasin ni Boying. Hindi yan palalampasin ni Boying Rimulya. Kaya siguro may mga feelers o may mga paabot na lilipat na sa lilipat na sa administrasyon dahil nga nakakaramdam na ang susunod siya na. Si Bongo nagtatago, si Bato nagtatago na. Si Duterte ihihiring na sa ICC. Si Sara Duterte i-impeach na. Lahat ng kasamahan nila, lahat ng grupo nila, pinapanagot na ngayon. Pati yung mga senador na kasamahan nila, may mga kaso na, makukulong na. Alam ni Bongo, si Bongo kasi magaling lang ito kamuflahe. Unang-una, hindi magaling ito magkunwari si Bongo magaling magkunwari. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao,
isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.